may kondisyon si Ombudsman Boyeng Remulla kay dating Congressman Zaldico kung totoong gusto raw niyang makipag-usap sa gobyerno. Sakaling mangyari yan, posible raw na mapababa ang sentensya ni Ko at maging state witness pa siya. Narito ang report ni Camille Samonte. Kung seryoso raw ang kampo ni dating Congressman Zaldico na makipag-usap sa gobyerno, dapat ibalik niya ang bilyong pisong pera na umano'y illegal niyang nakuha mula sa maanumalyang flood control projects. Sinabi yan ni Ombudsman Boyeng Remulla sa forum na inorganisa ng Foreign Correspondent Association of the Philippines o FOCAP. Matatanda ang ipinarating ng isang grupo ng mga pari kay Remulla na may intensyon daw si Ko na makipag-ugnayan sa gobyerno. Si Ko ay nahaharap sa reklamong plunder, malversation at iba pa kaugnay ng flood control scam. Giit ni Remulla, bukas siya na makipag-usap sa kampo ni Ko pero dapat ay patunayan niyang seryoso ito. Basta constitution, pag-usapan kagad. Kasi kung talagang willing kayo, then magsauli kayo. Yan ang una nating isama sa usapan. Ano yan? Makikipag-usap ka, wala kang kasalanan, tapos wala kang bibigay, wala kang isasauli. Anong pag-uusapan natin? Sa ngayon, hindi pa masabi ni Remulla kung ano ang magiging epekto sa kaso sakaling makausap nila si Ko. Pero posible raw na mapababa ang sentensya nito at posible ring maging state witness depende sa impormasyon na ilalahad ni Zaldico. Nitong nakaraang linggo, kinumpirma ng Korte Suprema na naghain ng petisyon si Ko para pigilan ang paglilitis sa mga kaso na isinampa laban sa kanya sa Sandigan Bayan. Si Ko ay nasa Stockholm, Sweden noong January 15, batay sa notaryo nakalakip ng petisyon. Naniniwala naman si Remulla na hindi aaktuhan ng Korte Suprema ang petisyon ng isang pugante. Tingin ko hindi. Ayun nga kasi fugitive from justice. Hindi mo wish siya. Ang sinasabi lang naman Supreme Court dyan, kung nakakulong ka, may karapatan ka. Pero kung ikaw tumatakas sa batas, wala kang karapatan. Samantala, susulat daw ang Ombudsman kay House Speaker Bo J.D. para mapadali ang proseso ng pagkuha ng salin ng mga kongresistang iniuugnay sa flood control scam. Kailangan daw kasing aprubahan pa ng plenaryo bago mailabas ang kopya ng salin. Hinahabol ng Ombudsman na ma-freeze ang account ng mga sangkot sa anomalya. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa totoo, dito tayo sa True FM. Mag-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Diyan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcast. At syempre, tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19. Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.